Di pa tapos ang laban. Kala nyo ba DPWH lang ang may korupsyon? Hindi lang doon natatapos. Marami pang ahensya ng gobyerno ang sangkot dito at isa na sa pinakamalaking issue ang Department of Health. Department of Health. Dapat sila ang nangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Pero sa halip na maayos na serbisyo, ilang beses na itong nasangkot sa mga kontrobersya. Naalala nyo ba ang issue ng overpriced medical supplies? Ang mga PPEs, masks at iba pang gamit noong pandemya, pinakyaw at pinataas ang presyo. Imbes na makatipid ang gobyerno, mas lalo pang nalubog sa utang dahil sa katiwalian. Habang ang mga opisyal ay nagbubulsa ng pera, sino ang nagsasakripisyo? Tayo, mga Pilipino. May mga ospital na walang sapat na gamot, kulang ang mga pasilidad at equipment. Maraming health workers ang underpaid at overworked, samantalang ang budget para sa kalusugan, bilyon-bilyon, hindi natin maramdaman. Isang malaking halimbawa ang Pharmally scandal. Maliliit na kumpanyang walang sapat na kapital pero sila ang nabigyan ng bilyon-bilyong kontrata. Tanong, paano sila napili? Sino ang nasa likod nila? Sa halip na ang pondo ay mapunta sa tamang supplier na may kalidad, napunta ito sa mga konektado sa mga opisyal. Kaya sino ang talo? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Hindi sapat na alam lang natin na may korupsyon. Kailangan natin itong tutukan. Kailangang managot ang mga sangkot, lalo na sa sektor ng kalusugan. Buhay ng tao ang nakataya dito. Sa susunod na marinig ninyo na may dagdag budget ang Department of Health, itanong natin, talaga bang para sa bayan ito o para sa bulsa ng iilan? Mga kababayan, huwag tayong matakot magtanong at mag-demand ng transparency. Tandaan, pera ng taong bayan ang ginagamit dito. Corruption sa DPWH, oo, pero sa DOH, mas delikado kasi ang nakasalalay dito, buhay nating lahat.